Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic natin for tonight ay tungkol sa gaano ba kahalaga ang ating mga bakuna sa ating mga alagang paitloging manok. Pasensya na po kayo at hanggang sa ngayon ay medyo namamaos pa rin po ako. Sinubukan lang nating mag-vlog ngayong gabi para ma-discuss natin yung ating topic. Ayan. So, napakahalaga ng bakuna sa ating mga alagang paitloging manok. Napaka-importante po niyan. Sapagkat sa panahon ngayon ay talagang nagkalat na ang mga iba't ibang klase ng sakit na tumatama sa ating mga alagang paitloging manok. Yan. So, unang-una, kadalasan ng mga sakit na ito ay sumasama lang po siya sa hangin. So, sa aerial. So, kaya wag po tayong magtaka kung bakit bigla na lang parang yung sa sipon. Ang sipon ay, ang isang nagkokos ng sipon ay ang virus or bacteria na kapag ang virus na yan ay sumama sa hangin at tumama sa ating mga manok ay sisipunin po talaga sila. Ayan. So bukod din sa mga bukod din sa mga dahilan yung kapag sila ay nai-stress, kapag sila ay napabayaan ng tubig, uhaw na uhaw, tapos biglang painumin natin sila, so isa rin nagkokos yun, sisipunin din yung mga manok natin. Yan. At ang iba ay marami pa, yung mga iba't ibang sakit na nakukuha through aerial. Yan. So kaya nga meron tayong mga iba't ibang binabakuna kagaya ng yung pang-peste or yung Newcastle disease. Kagaya ng sinasabi ko paulit-ulit na yung sakit na peste ay yun po yung Newcastle disease na kapag ito ay tumama sa ating mga alaga ay mabilis po itong kumalat at mataas ang mortality. Halos 100% din. Kaya lang ang kagandahan nito, tayo ay may bakuna pangontra sa sakit na ito. Ayan. So sa mga baryo na kung saan hindi nababakunahan yung mga alaga nating native na manok, ay ito yung mga manok na kapag umakyat sila sa puno ng mangga ngayong hapon, and then kinaumagahan, magugulat tayo, nagbagsakan na yung mga manok natin. So, ganun po siya katindi. So, yun po yung peste, kung tawagin. At Newcastle disease naman. Ayan. So, ang kagandahan, meron po tayong bakuna para dyan, kaya hindi po tayo tatamaan nun, or hindi po tayo gaanong nangangamba na sakaling magkaroon ng challenge. Yan, ang tawag po pala dyan ay may challenge. So halimbawa sa area po natin, halimbawa sa kinaroroonan ko ngayon, sabihin na natin may challenge ng Newcastle disease, wala po tayong dapat ipangamba dahil yung mga manok natin ay bakunado ng Newcastle disease. Ayan. So sabihin yung may umaali-aligid dito sa ating area na sakit na ganon, yun po yung kagandahan ng bakuna. Hindi po sila tatamaan. Ayan. So, nung sometime in 2017, gaya nga ng experience ko, nagkaroon po ng peste sa ating area dun sa isa sa ating mga farm, particularly sa may Malasike. So nakakagulat kasi po yung mga manok na umaali-aligid doon, mga native na manok, talagang
namatay po sila. Talagang namatay po sila. At syempre nakakabahala nung time na yun dahil hindi pa natin hindi pa tayo naka-experience. So doon natin nakita na kung gaano pala talaga kaimportante yung bakuna sa ating mga alagang paitloging manok. Ayan, at speaking of bakuna, lately po, yung mga manok natin actually itong harvest ng July ay meron na po tayong bakuna na bago. Yun po yung Mycoplasma at saka para sa bakuna ng swollen head. Yung swollen head po ay yung matinding sipon tapos tumatama sa ating mga manok tapos lumalaki yung kanilang ulo. Ayan. So yung kuraysa dito po sa mata. Dito po sa mata. And then yung sa parang dito sa may bandang ulo. So hindi po nagkakalayuan sa kuraysa. Ayan. So kaya tayo naglagay ng ganun para ma-ensure na hindi tamaan yung mga manok natin. Or kung may matamaan man ay very minimal lang. Kasi nga po minsan may mga tinatamaan ng mga ganyan yung sa kuraysa dahil na rin sa yung minsan po sa flock natin may makikita tayong pa isa-isa. So yun yung mga hindi siguro nakapag-absorb ng tamang bakuna. May mga ganun kahit sa tao naman, di ba? Minsan, ba't ganun? Nagpabakuna siya ng COVID, tinamaan ng COVID. So may mga ganun na mga cases, pero hindi naman lahat. Ayan, so kaya tayo nagdagdag ng ganung bakuna ay yun nga para maiwasan natin. Tapos syempre kasi yung RTL po natin na ginogro natin dito sa Pangasinan, kapag napunta po dyan sa inyo, sa Pampanga, yan sa Bulacan, sa Zambales, sa Ilocos, so mas safe po tayo kapag mas kargado ng bakuna yung ating mga manok. Yan. Kaya lang sobrang mahal, nadagdagan na naman yung costing ng bakuna natin, actually 23 pesos. Kaya nga po yung manok natin na binebenta natin sa ngayon ay tumaas po ng 20 pesos, 390 pesos na po yung ating RTL. Yan. At ang grabe po, ang isang proof kung gaano kalaki yung binabayaran natin sa bakuna ay lalagay po natin dyan sa screen. Yung mga resibo, yung mga invoice ng mga bakuna natin na i-deliver sa atin lately. Ayan. So, ang total po ata niyan ay nasa more than 1.2 million pesos. Sa bakuna lang po yan. Ng mga bakuna lang po yan ng iilang batch ng ating mga paitloging manok. Ayan. So, nasa na po. Siguro mga pang 30 to 40,000 heads po, bakuna po yan ng manok natin. Wag po kayong mag-alala dahil yung mga manok natin ay bakunado siya. Sakaling may magtanong sa inyo kung paano nga ba makikita o malalaman na bakunado ang isang manok, ay pwede po nating ipatest yan sa may Pampanga. Yan. So, alam niyo po yung mga malalaking farm, halimbawa kapag sila ay bumili ng 10,000 heads, 15,000 heads, ganyan pataas, at gusto nilang masigurado kung kargado ba ng bakuna yung bibilhin nilang manok, ay pwede po nilang ipatest yan dyan po sa may Pampanga, sa may Department of Agriculture din po. Ayan. So, one time na-experience ko po yung ganyan. So, yung isang buyer, humingi siya ng manok ko.
bago niya i-pull out yung yung kanyang yung aming RTL. Yung kanyang RTL na binili sa atin. Pinatest niya and then tinignan niya, pinatest niya para makita kung ano yung mga bakuna na andun sa ating mga manok. Kaya lang ito kabaliktaran. Kabaliktaran po yung purpose ng buyer natin. Ayan. Kasi po, true blood test makikita. Kabaliktaran nga lang to. Kasi ang gusto po nung buyer natin ay makabili siya ng manok na may iniiwasan po siyang bakuna. Kasi raw po, para maging organic yung ating itlog or yung kanyang itlog na maproproduce gamit yung RTL na kukunin niya sa atin. Kung di ako nagkakamali, parang nakiusap siya na bumili siya ng 12 weeks. Ayan, para kung ano yung bakuna ko doon, yun pa lang, hindi pa siya bakunado ng mga pang 13, pang 14, pang 15 weeks. So yun po yung nangyari noon. Ayan, so pinatest niya and then syempre kung 12 weeks hindi pa kumpleto, ayun, so nagkaroon siya ng proof. Kaya itinuloy niya, kinuha niya yung RTL na pinabook niya sa atin. Dahil yung mga itlog daw na maproproduce niya ay kailangang organic. So napakaselan ng mga customer niya na mga Koreano. Diyan po yan sa may Baguio City. Si Sir Eric Tinuyan pala. Ayan. Yung mga Koreans kasi, meron daw silang pang-test, may tester sila para malaman kung talagang organic yung itlog na binibili nila. Ayan. At ang isang itlog ay mahal. Kung yung itlog natin na medium ay 8 pesos, ang benta ni Sir Eric ay parang nasa 20 to 25 pesos po ang isa. Ayan, so parang may isang community dyan sa Baguio City at yun po yung kanyang sinusuplayan. So I hope na nabigyan ko na naman kayo ng karagdagang idea regarding sa ating negosyong paitloging manok. Particularly sa kung gaano kahalaga yung paggamit natin ng bakuna sa ating mga alagang manok. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags. Good evening po and God bless.